Okay. Kanina sa kaninang Sunday service, ganito rin po yung aking topic. Pero marami kasi akong hindi na-discuss doon, kaya dito po natin itutuloy. Okay, so talakayin natin mga kapatid yung isang seryosong kasalanan. Ito po ay seryosong kasalanan. Maaaring ang taong ito ay ano siya, Kristiyano or hindi siya Kristiyano. Maaaring siya ay masasabi mong parang mabait sa mundong ito, may edukado, responsableng magulang, responsable sa trabaho, maaaring siya ay may kapangyarihan o maaaring wala. So wala pong pinipili ang taong mayroong unbelief. Mayaman, mahirap, mangmang o matalino, makapangyarihan man o isang ordinaryong tao lang. Mabigat itong kasalanan ito kasi ito talaga yung nagdadala ng kapahamakan, no? Maraming mga reasons kung bakit ang tao meron siyang unbelief. So ngayon, alam niyo mga kapatid, isa sa mga mahalaga na panawagan ng Diyos sa atin, isa sa pinaka-importanting calling ng Diyos sa atin ng mga Kristiyano ay yung mamumuhay tayo buong buhay natin sa ating pag-iisip, sa ating mga gawa, sa ating buhay. Ang panawagan ng Panginoon sa atin ay i-exercise po natin yung pananampalataya sa lahat ng ginagalawan natin, sa lahat ng decision natin. Kahit ikaw ay nasa bahay lang, nasa labas, in whatever you do, in life and thought, we have to exercise yung faith. Okay? Na pangahawakan po natin ang kanyang mga salita, ang kanyang mga pangako, at ang kanyang mga katotohanan. Kasi iyon po ang sinasabi po sa Habakkuk 2:4, sa Romans chapter 1 verse 7, Galatians 3 verse 11, at sa Hebrews 10 verse 38. Ano po yung nakasaad na talata sa mga nabanggit ko mga verses? Ito po yung summary niya. The righteous shall live by faith. Yan po yung calling natin. Yan po ang panawagan ng Diyos. Walang Kristiyano na hindi siya mananampalataya. If you believe in God, kailangang yan na ang buhay mo. Lalakad ka na buong buhay mo hanggang sa dulo ng hininga mo. Mamumuhay ka ng may pananalig sa Diyos. Alam nyo ba ang pananampalataya, ito ay isa sa napakagandang regalo ng Diyos sa atin. Napakagandang regalo na to. Kasi dito tayo nag-umpisa sa pananampalataya. Tatandaan niyo po, ang faith is a gift of God. Makikita niyo po yan sa Ephesians chapter 2. At dahil sa pananampalataya, tayo ay nangaligtas. Okay? At ano po ang nagagawa ng pananampalataya sa atin? Buhat ng pinagkalooban tayo ng pananampalataya. Ang pananampalataya, it enables us, binigyan niya tayo ng lakas, ng kakayanan na makita ang Diyos. To see the unseen God. To see the invisible God. Amen? Yan po ang unang-unang trabaho ng Holy Spirit sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa atin, doon nagwo-work ang Holy Spirit sa buhay natin. Okay? We see the unseen. Ibig sabihin, yung ating paningin, tumatagos siya. Hindi katulad sa mundo, ang kanilang paningin ay kung ano lang yung nakikita ng kailang mga mata, kung ano lang yung naririnig nila, kung ano lang yung kailang nararanasan sa mundong ito, hanggang doon lang sila.
Pero ang mga Kristiyano na pinagkalooban ng pananampalataya ay tumatagos ang kailang mga mata sa sitwasyon na kasalukuyan. Tulad po ngayon, may digmaan sa Middle East at apektado ang lahat ng bansa sa buong mundo, 'di ba? Yung taas ng diesel at ng mga crude oil ay talagang ramdam na ramdam natin. Tuwing ako nga, tuwing magpapa-diesel ako, talagang napapikit ako kasi ang laki. Ang laki ng talagang ah, extraordinary na prices, ang laki. Ngayon, kaya nga yung iba talagang kung todo tipid. Hangga't maaari, tipirin mo yung mga lakad mo kasi napakamahal talaga ng Buti nga ngayon kahit papaano bumaba ng bahagya, no? Pero malaki pa rin. Ngayon, kung ang nakikita mo lang ay yung digmaan at yung crisis na sa kasalukuyan, at hindi mo nakikita si God at hindi mo nakikita ang kanyang pangako, yan yung tinatawag na blindness. Bulag ka sa katotohanan. Kasi uulitin ko po, madalas ko pong mabanggit ito sa ating Bible study, God is the only reality. His words is the only truth. Wala nang iba. So pag inalis mo si God sa eksena, uh, especially sa ating kalagayan ngayong krisis, pag inalis mo si God at hindi mo na siya nakikita, ang nakikita mo na lamang yung mga digmaan, yung para bang walang katapusan na digmaan at yung crisis, ayan, ibig sabihin wala pa yung talagang pananampalataya sa iyo, kapatid. Kasi iyan po yung mga test, Kasi ang pananampalataya, it enables us to see the unseen God. Tatandaan niyo po yan. Ang pananampalataya ay it gives you understanding na ang Diyos sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng pangyayari, at sa lahat ng pagkakataon, naroroon ang Diyos. Yan po ang nagagawa ng pananampalataya. Nauunawaan mo na si God pa rin ang may control ng sitwasyon despite ng mga nakakatakot na nakikita ng mga tao sa kanyang kapaligiran. Okay? Ano pa po ang nagagawa ng pananampalataya? Ang pananampalataya, it empowers us to obey God. Kaya tayo nakakasunod. Kaya tayo nagkakapagbibigay kay God. Kaya tayo ay nakapaglilingkod sa Kanya. Ang pananampalataya ay empowerment ng Diyos na magsasacrifice ka para sa Panginoon. Kung wala ang faith, hindi po natin magagawa lahat ng ito. You will never see God, you will never see the invisible hand of God, you will never understand, and you will never able to obey God. Tatandaan niyo po yan. Kaya importante ang pananampalataya. Kaya nga, sabi nga po sa Hebrews, ang aklat po ng Hebrews, especially sa chapter 11, diyan po ay initemize ng Diyos yung mga examples of faith. No, ito pong mga taong ito, they came from different times at sila po ay kinumpile ng Panginoon para bigyan tayo ng mga model papaano lumakad sa pananampalataya. Pero sa kanya sa beginning na statement, verse 1, now faith is the assurance of things hoped for. So, yung kung wala kang pananampalataya, wala kang assurance na mangyayari yung inaasahan mo sa Diyos. Okay? Kaya importante yung pananampalataya. Diyan nakaangkla yung ating pag-asa. The conviction of things not seen. So kahit na hindi mo nakita yung mga isinulat sa may Bible, yung mga kaganapan sa Biblia nung creation, sila Joshua, sila Moses, yung flood, time ni Noah, sila Gideon, kahit hindi mo sila nakita, and even the crucifixion of Jesus Christ, kahit hindi mo sila nakita, you are affirmed in yourself that those
account are real. Sino po ang nagturo sa atin nun? Yung pananampalataya. It gives us understanding and conviction of things not seen. At dahil sa pananampalataya, ang sabi po dito sa may verse 2, yung mga tao sa Old Testament, they gained approval. So yung pananampalataya natin mga kapatid, kapag lumakad tayo sa pananampalataya, doon pala tayo ini-approve ng Diyos. So ibig sabihin, hindi ka na-approve ng kapwa-tao mo. Hindi yung pastor mo ang nag-approve sa'yo, si God. At ang tinitignan lang ni God sa iyo ay hindi yung appearance mo, kundi yung pananampalataya mo. How you walk in the faith na in-entrust niya sa iyo. Okay? So ngayon mga kapatid, at sabi pa sa may verse 3, by faith we understand that the worlds were prepared by the word of God, so that what is seen was not made out of things which are visible. So naiintindihan natin yan mga kapatid na nung sinabi ng Panginoon, in the beginning God created the heavens and earth. Out of nothing He created the earth and all that is in the world. Lahat ng nakikita nyo sa kalawakan, lahat ng nasa ilalim ng tubig, visible at invisible, lahat sila ay ginawa ng Panginoon at naniniwala tayo doon. Bakit? Kasi sa pananampalatayang ibinigay niya sa atin. Ngayon, kung wala kang pananampalataya, it is very hard to understand all those things. Okay? Kaya nga, ang sabi nga ng Panginoon in verse 6, without faith it is impossible to please Him. Alam nyo ba mga kapatid, kung bakit may mga taong hindi naniniwala, yung may mga pagdududa o pag-agam-agam sa Panginoon? Alam nyo kung bakit? Yung mga tao kasi because they lack in faith, so ano ang basis nila in determining what the reality? So yung kanilang intellect. Doon sila tumitingin sa lens ng kanilang human intellect. Yun lang ang basihan nila. Kaso si God is God of supernatural. God is unseen. So, hindi mo siya nakikita, hindi mo siya nahawakan, hindi mo siya naamoy, hindi mo siya nararamdaman. So, only through faith, naunawaan mo yung presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan. Okay? Kaya nga kaawa-awa yung mga tao na ang basis niya lang ng reality ay yung kanyang five senses, yung kanyang human reasoning. 'Di ba? So, tatandaan po natin, the only basis of determining what is reality ay through faith. Hindi po, wag mo pong gagamitin yung five senses mo para malaman mo kung ano ang reality. Kaya nga, sabi nga sa may verse 6, without faith, it is impossible to please Him. Ang unbelief is displeasing to God. Tatandaan niyo po yan. It is displeasing. Talagang yan na ayaw na ayaw ng Diyos dyan. Nagagalit ang Diyos sa mga taong merong mga unbelief sa Kanya. Ngayon, he who comes to God must believe that He is. Ayan po isa sa mga importante, ano? Kung lalapit ka rin lang sa Diyos, mga kapatid, ay sikapin mo namang naniniwala ka. Kunyari, lumuhod ka sa panalangin. Kung hindi ka rin pala naniniwala na yung Diyos na niluhuran mo, yung hiningaan mo ng iyong panalangin, ay hindi ka rin pala naniniwala na kaya niyang i-grant yung iyong mga prayers, huwag ka nang manalangin, you are just wasting your time. Kaya nga, ang hinahanap ng Panginoon, kapag ikaw ay dumulog sa Kanya, at ikaw ay nanalangin, ang tanong doon, ikaw ba talaga ay naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos? Ikaw ba ay naniniwala na kayang i-grant ng Diyos yung iyong panalangin? Kaya nga yan yan ang sinasabi ng Panginoon eh. He who comes to God must believe that He is.
and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Tatandaan niyo po yung salitang iyan, rewarder. Si God ay rewarder. Kapag ikaw ay talagang lumalakad ka sa pananampalataya, regardless of the situations, circumstances sa paligid natin, ano man ang mga kaganapan sa buong paligid natin, lumalakad ka sa pananampalataya, nire-reward ni God ang mga taong ganyan. Despite of impossibility. Okay? Tulad ni Abraham nung tinawag ng Diyos si Abraham. Alam nyo ba, doon mo makikita kung ano talagang pananampalataya eh. Biro mo, inutusan siya ng Diyos una. Tinawag siya ng Diyos from the land of Ur. Doon po yung sa ano eh, sa Iraq po yun eh. Yung Ur of Chaldeans. Doon siya nanggaling eh. Tinawag siya ng Panginoon, pinapunta siya doon sa may somewhere in Syria, and then nag-proceed siya doon sa Kanaan na naging Israel ngayon. Biruin mo, iiwan mo yung comfort zone mo sa Babylon, and then pupunta ka sa lugar na uncertain, ni hindi mo alam kung ano yung magiging future mo, hindi mo alam kung ano yung magiging kabuhayan mo, buti kung si Abraham na nag-travel, yung kanyang asawa, yung kanyang mga servants, marami sila nag-travel eh. Kasama niya pa yung mga kapatid niya, yung tatay niya, kasama niya doon eh, sa travel niya eh. Dahil tinawag siya ng Panginoon. Nag-obey siya without a question. Yan po yung isa sa mga salient feature ng pananampalataya. You will not dare to question the reality of God's words. At ito ay napatunayan pa lalo nung nung tinawag siya ng Diyos para i-sacrifice yung anak niya doon sa may Mount Moriah. Biruin mo yung anak na yun, yun yung pangako ng Diyos sa kanya. Starting kasi ang sabi ng Diyos sa kanya, ang iyong magiging anak ay magiging sindami ng bituin sa araw, ng bituin sa langit. So, tapos kukunin ni God, isa-sacrifice yung anak niya. O di ba? Napaka ano nun yung kung iisipin mo para bang ano napaka grabe yung pinag-uutos ng Diyos na yun, parang hindi realistic. And yet Abraham obeyed God without any question, without any murmuring, without any doubt. Without any doubt. Yan po ang faith ni Abraham. At iyan din po yung uri ng pananampalataya na nais ng Diyos na lakaran natin. Si Abraham yung pattern. Sinulat po yan sa Romans chapter 4. Kung ikaw ay isa kang Kristiyano na pala complain, counting hardships ng buhay and you complain, and then you argue with God, wala naman po sanang masama na makipag-ano ka eh, gusto mong magtanong sa Panginoon as long as it is relevant. Hindi, kasi may mga tanong na ano eh, na gagaling sa unbelief eh. Doon nagagalit ang Panginoon. Pero kung merong tinatawag na honest question sa Panginoon, honest questioning. At sa may Bible, makikita po natin yung maraming halimbawa nun. Pero iba po yung question ng unbelief. May kasamang murmuring yun eh. Di ba? At doon nagagalit ang Panginoon. At yung mga taong ngayon, kailanman di yung pagpapalain ng Panginoon. Tatandaan nyo ang taong namumuhay sa unbelief, never na makaka-receive ng blessings ng Diyos. Kasi by nature, ang unbelief is a displeasing thing to God. Kaya wag yung mamaliitin yung unbelief, mga kapatid. Okay? Ngayon, sa Hebrews chapter 3, ang haba ng discussion ng Panginoon ni Apostle, yung writer ng Hebrews, about sa yung warning niya against unbelief. Okay. Tignan po natin ano yung mga ilan sa mga talata. Therefore, just as the Holy Spirit says, today, if you hear His voice, do not harden your hearts, as when they provoke me, as in the day of trials in the wilderness. Okay?
So, tatandaan po natin mga kapatid, noong Old Testament, ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga propeta. Pero ngayon, sabi po ng Hebreo, ang Diyos ay nagsasalita na sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Dumating na yung ultimacy. Dumating na yung Messiah at isinugo na ng Messiah sa atin ang kanyang espiritu na siyang nagsasalita ngayon sa atin. Kaya nga ang sabi, no, ang sabi po rito, winawarningan tayo. When the Holy Spirit speaks to us through His words, at ang sabi rito, today if you hear His voice, do not harden your hearts. Tulad ng ginawa ng mga Israelita noon, nung sila ay inilabas ng Diyos doon sa wilderness sa panahon ng trial. Alam niyo ba mga kapatid, merong tinatawag na day of trial eh. Meron yan. Iba't iba ang time na itinatag ng Panginoon para sa atin. Iba't iba. Isinasalang tayo ng Diyos sa mga pagsubok. Pero tatandaan niyo mga kapatid, sa kalagitnaan ng pagsubok na yon, huwag mong iisipin na wala ang Diyos. Actually, nandoon siya, nanonood siya. Siya nga ang nagdala sa iyo doon eh. Para suriin ang puso mo kung ano ang laman ng iyong puso. So ngayon, yan po yung sabi ng Panginoon. Para mapagtagumpayan natin yung mga pagsubok na yan, kinakailangang makinig, no? Sa mga written words, no, ng Panginoon. Ang salita ng Holy Spirit, it was already written in the Bible. Okay? Tatandaan po natin yan, it was already written in the scriptures. Huwag na po tayo mag-iimbento kung ano yung sasabihin ng Panginoon. It was already written for our instructions. Okay? So, where your fathers tried me by testing me. No, baliktad din, no? Sa halip na si God ang mag-test sa atin, baliktad din, no? Si God ang tinetest ng mga tao. At iyan po ay isang malaking, iyan po ay tinatawag na grave insult sa Diyos. Sino tayo para i-test mo ang Diyos? Di ba? And so my work for 40 years. Therefore, I was angry with this generation and said, they always go astray in their hearts and did not know my ways. Isipin nyo, no? For 40 years, na ipinakita ng Diyos ang kanyang pagkalinga sa kanila, ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, ipinamalas ng Diyos yung kanyang mga himala, na papaano sila pinakain, na sa wilderness sila, milyon-milyong tao pinakain ng Diyos, pati mga hayop nila. Saan sila kukuha ng pagkain na yon? Ni ultimo daramitin yung kailang mga gamit, no? Hindi nag-wear off. Himala yun eh. Nilililiman sila ng pillar of cloud by day. Kasi nasa disyerto, ang init nun, may heat stroke ka doon. Sa sobrang init. Merong silang malamig na hangin. And sa disyerto sila, ha? Nakita mo kung papaano yung himala na yun ng Diyos sa kanila. And yet, despite of those miracles, mga kapatid, despite nakikita nila yung presence ng Diyos sa kailang kalagitnaan, they always go astray in their heart. Patuloy pa rin silang papakaligaw. Ayaw nilang unawain ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Diyos, sa loob ng 40 days na isinalang ko sila para itest ko sila kung talaga bang sila'y karapat-dapat na pumasok sa lupang pangako. Kung karapat-dapat ba silang ma-inherit yung kanyang promise, ang remarks ng Panginoon, they did not know my ways. Di ba? Nakakalungkot. So, ibig sabihin mga kapatid, no, ang unbelief, kaya nga sabi ko sa inyo kayo na sa ating pambungad na sa pananalita, no eh. Wala po itong pinipili kay Kristiyano ko hindi. Ito pong mga pinag-uusapan po natin dito. Sila po yung mga tao na unang-una anak sila ng Abraham. Galing sila ng Egypt. Lahi sila ni Abraham. Okay, oo. So, tapos
nagpakilala ang Diyos sa kanila. Hinango sila sa pamamagitan ni Moses. Pinakita yung kanyang mga kapangyarihan. Tapos, nakipag-covenant ang Diyos sila. Ito yung mga taong niligtas ng Diyos sa Egypt. At ito yung mga tao na pumasok sa covenant ng Diyos. Pero sa loob ng panahon na sila ay namuhay doon sa wilderness, sa ilalim ng paghahari ng Diyos, pinatunayan lang nilang hindi sila karapat-dapat sa mga pangako ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanilang banta ng Diyos, I swore in my wrath, they shall never enter my rest. Never. At totoo yun. Yung kanilang mga kalansay ay nangalat doon sa wilderness. Hindi sila nakabalik na, hindi na sila nakapasok sa lupang pangako. Pinagpapatay na sila ng Diyos doon sa wilderness. Hinayaan na sila ng Panginoon. Why? Because of unbelief. Kaya nga sabi ko po sa inyo, delikado po yung unbelief. Sa mga Kristiyano ba, talaga bang ganap ba yung ating mga pananampalataya? Ganap ka ba talagang nananalig sa Panginoon? Ang iyong bang yung sinasabi mong faith kay God, wala bang bahid iyon ng unbelief? Kaya nga, si Apostle Paul mismo, no, sabi niya nga rito sa may patuloy, sa may verse 12, take care, brethren. Ang kausap niya pa rito yung mga kapatiran, ha? Take care, brethren, that there not be in any one of you an evil, unbelieving heart that falls away from the living God. Ayan. Sino pong kausap niya? Yung mga anak ng Diyos. Diba? Kinuha ni Apostle Paul yung kwento sa Old Testament para balaan yung mga Kristiyano sa New Testament. Unawain niyo po yan, ha? Sino po yung kinakausap dito ni Apostle Paul? Kayo niya ina-address itong letter niya sa mga Kristiyano. Kung papaanong ang Israel ay inilabas ng Diyos, nakatikim ng salvation ng Diyos, pumasok sa covenant, naging kabilang sa bayan ng Diyos, and yet namatay sila because of unbelief. Kinuha yun ni Apostle Paul para balaan tayo ngayon na mga Christian. Kasi ganun din naman yung kwento natin eh. Hinango din tayo ng Diyos sa kasalanan, pinalaya din tayo, na witness din natin kapangyarihan ng Panginoon. Pero kung tayo hindi ganap yung ating pagtitiwala sa Panginoon, ay maaaring mangyari rin sa atin yung nangyari sa Old Testament. Babala po yan eh. Take care, brethren, that there not be in any one of you an evil, unbelieving heart that falls away from the living God. Nakakatakot po yan. But encourage one another day after day, as long as it is called today, so that none of you will be hardened by what? Deceitfulness of sin. Yan, nakakatakot po yan, ano? Ang kasalanan ay nangdadaya. Nililing lang niya tayo. Akala mo valid yung mga argument mo. Akala mo valid yung mga reasoning mo. Yung pala, pandaraya na pala yun ng kasalanan. Kaya nga sabi rito, for we have become partakers of Christ if we hold fast the beginning of our assurance firm until the end. Kung manghahawa ka, paano kung hindi mo pinanghawakan? Nag-resort ka sa unbelief. Okay? Never question God. Never question His word. The reality of His word. Never put God into a test. That is a grievous sin against God. Kaya nga, pinagpatuloy pa ni Apostle Pablo, nagbigay siya ng mga importanteng mga argument. Who provoked him when they had heard? Sino nag-provoke kay God? Sabi nga rito, hindi ba yung mga inilabas ni Moses sa Egypt? Sila mismo, pinrovoke nila si God into anger.
And then sabi niya, with whom he was angry for 40 years. Sino nga ba yun? Hindi ba yung mga nagkasala doon sa wilderness at nangalat ng kailang mga katawan doon sa kalagitnaan ng ilang? And to whom did he swear that they would never enter his rest? Hindi ba yung mga disobedient? Yan po yung yan po yung consequence ng unbelief. Unbelief is unstable instability of faith. Yan po yung unstable. Uh, ang ang uh, ang unbelief is double-mindedness. Pinag-aralan po namin kayo ng umaga yan eh. At dito makikita natin ang unbelief, it leads you to disobedience. Kaya nakakatakot po ang unbelief. Huwag niyo pong mamaliitin yan. So we see that they were not able to enter because of what? Because of unbelief. Tatandaan niyo po. Amen? Baka umaasa tayo na pupunta tayo ng langit pero punong-puno ka pala ng unbelief sa puso mo. Hindi mo talaga pinaniniwalaan yung katotohanan ng kanyang mga salita. O sa bandang huli, masisiphayo ka lang. Mapoprostrate ka lang. Okay? And then, magpunta po tayo sa may isang talata sa James. Ito po sa James chapter 1. Sabi niya rito, he must ask in faith. Pag ikaw daw ay nananalangin, kailangan you have to approach God in faith. You have to approach God that God is real. At dapat manalig ka na ang Diyos na nilalapitan mo ay makapangyarihang Diyos. At ayaw ng Diyos na may kahalong pagdududa ang iyong pananampalataya. For the one who doubts, ano daw? San inhalin tulad? Is like the surf of the sea, parang alon. Driven and tossed by the wind. Kung saan yung direksyon ng hangin, doon ang takbo ng alon. Ganyan po yung doubt. Okay? Pinapadpad ng hangin kung saan yung ihip ng hangin, nandoon yung kanyang direksyon. Hindi po ganon. Ang talagang may pananalig sa Panginoon, yung may tinatawag na absolute faith kay God, ay stable. Matatag siya. Ano man yung makita niya sa paligid niya, ano man yung mga narinig niya sa paligid niya, stable siya. Ang basis ng kanyang pananampalataya ay yung salita ng Diyos, yung katotohanang inihayag ng Diyos sa kanyang mga salita. For that man, sabi rito, ought not to expect that he will receive anything from the Lord. Ano po yung sinasabi? Yung taong may pag-aagam-agam o pagdududa o alinlangan sa Panginoon ay wag nang umasa na meron siyang tatanggapin sa Diyos. Sayang lang ang panalangin mo, kapatid. Kung hindi rin ganap ang iyong pananampalataya sa Diyos na nilalapitan mo at niluluhuran mo. Amen? Kasi sabi rito, a double-minded man, unstable in all his ways. Unstable. Okay? Kaya nga mga kapatid, uulitin ko po, we are called to believe God with all our hearts and soul and mind. Paniniwalaan natin lahat ng kanyang katotohanan, lahat ng kanyang kapahayagan, lahat ng kanyang pangako, at lahat ng kanyang mga katotohanan. So ngayon, pag nag-depart tayo sa pananampalataya at nagduda tayo ng bahagya, it displeases God. Okay? So ngayon, may mga merong mga anyo kasi itong unbelief eh. Yung actually, yung doubt is a form of unbelief. Yung unbelief kasi mas malala ito. Yung unbelief kasi is outright rejection of the reality of God's words. Talagang total yan. Absolute na rejection ng katotohanan ng Panginoon. Pero doon sa pagdating sa may doubt, kasi may dalawang klaseng doubt eh. Meron tinatawag na skepticism. Alam niyo ba yung skepticism, ano yan eh? Yung nagdududa ka
At maniniwala ka lamang kung merong evidence na maipipresent sa'yo. Parang si Thomas, naalala niyo yung account ni Thomas. Nung ibinalita sa kanyang si Jesus ay nag-resurrect at nagpakita sa kanila. Ano ang sabi ni Thomas? Maniniwala lang ako kung makikita ko yung kanyang sugat sa kamay at sa kanyang tagiliran at hindi lang po yung ano ha, actually evidence na sana yun, di ba? Na makita niya yung butas ng mga kamay at tagiliran niya. Pero hindi pa sufficient yung kay Thomas. Ang gusto niya tangible. Ibig sabihin yung mahahawakan niya talaga. Yung mapifeel niya talaga. Ipapasok niya yung daliri niya sa may butas. Oh, nakita niyo? Dalawa yung kanyang ano. Actually, malala yun yung kanyang unbelief So yun, skepticism yun. Ang skepticism po ay hinihingian mo si God ng ebidensya. Tanungin ko kayo mga kapatid, kinakailangan ba talaga ni God na mag-provide ng ebidensya sa atin? Kinakailangan ba? Does God need to prove Himself for us in order for us to believe? Kinakailangan ba? E paano kung hindi magpakita si God ng proof? Tayo minsan ang dami nating condition sa Diyos Maniniwala lang ako sa Kanya pag tinugon niya panalangin ko. Papaano kapatid kung hindi Kanya tinugon? Di ba? Sa panalangin natin may mga panalangin tinutugon ng Diyos at meron ding hindi. What if kung hindi tinugon ng Diyos ang panalangin mo? Hindi ka na mananalig? Oh, yan, no? Yan po yung mga degree ng ano ng unbelief. Okay? Kaya nga ang dami mga question, ang dami mga conditions na sineset ng taong may unbelief sa kanyang puso. Hmm. Sabi ng iba, mananalig lang ako kung bibigyan ako ni God ng sign. Yan, no? Actually, madalas kong marinig yan sa mga Kristiyano Humiingi ako kay God ng sign na ganito. Okay, there are times na si God nagbibigay ng sign tulad kay Gideon, nagbigay siya ng sign. Pero kinakailangan ba ni God na kinakailangan niya na para lang maniwala ka, kinakailangan niyang obligado si God na bigyan kanya ng sign? What if hindi kanya binigyan ng sign? Mananalig ka pa rin ba? Tanungin niyo po yung inyong mga sarili. Kasi madalas kong marinig yan sa bibig ng mga Kristiyano. They always seek for signs. Sabi nga ni Jesus sa mga Pariseyo, etong mga taong ito, they always seek for sign. Alam nyo, ang faith, kay may sign o wala, you still believe in God. Amen? Uulitin ko hindi lahat ng panahon sinasagot ng Diyos ang panalangin natin. At hindi rin lahat ng panahon nagbibigay siya ng sign. So kung magbigyan kanya ng sign, that's good. But kung hindi ka bigyan ng sign, mag-isip-isip ka kapatid. Talaga bang believer ka? Yung iba naman, ang condition naman nila kay God, ganito. Maniniwala lang ako sa Diyos kung ipagkakaloob niya yung kagalingan ng aking mahal sa buhay. O ililigtas niya ako sa may kapahamakan, sa panganib. What if kung hindi ka niligtas ng Diyos, ilang Kristiyano ang nagkandamatay, no? Nung panahon ng mga wars. Nung World War I, World War II, ang dami ng Kristiyano noon Yung mga Kristiyanong pinakain sa leon, nagpipray sila na iligtas sila ng Diyos May kilala nga ako yung isang dating Muslim na si Nabil Quresim na nagkaroon siya ng cancer. Magaling na preacher yun si Nabil. Isa yan sa defender ng faith. And then nagka-cancer siya. Napanood ko yung kanyang video even sa kanyang sa kanyang na-hospitalize na siya Nagpipray siya. Gusto niyang gumaling siya pero tinanggap niya yung katotohanan na kung hindi siya pagagalingin ng Panginoon, it's okay for him. Parang sila Shadrach, Meshach, Abednego. 'Di ba nung binantaan siya ni Nebuchadnezzar, yung king of Babylon na pag hindi kayo sumamba sa rebulto ko, itatapon kayo sa may furnace of fire. Anong sabi ni Shadrach, Meshach at Abednego? Idigtas man kami ng Diyos o hindi sa apoy na yan,
hindi pa rin kami sasamba dyan. Ibig sabihin, they will not defy God, they will not disobey God because of the threat of human. So nakita nyo, ganun ang faith. Faith does not give conditions to God. Ang faith, naniniwala siya kay God eh. Absolute yung kanyang pananampalataya. Without a question, without a doubt. Kaya ibigay man ng Diyos yung kanyang panalangin, kaya bigyan man siya ng sign o hindi, kaya iligtas man siya sa may present trouble, kung siya man ay pinagaling o hindi, it doesn't matter. Alam natin na ang Diyos, ginagawa niya yung kanyang ganang maibigan. At lahat ng gawa ng Diyos ay matuwid at makatarungan. If you truly believe in God, you will not give Him yung conditions to believe. Kaya nga sabi rito, no? Para siyang tinatangay-tangay ng hangin. Pinapadpad yung alon kung saan-saan. Okay? Tatandaan po natin yan. Hindi trabaho ng Diyos na sagutin ang lahat ng iyong tanong. May mga tanong tayo, yes. I have so many questions sa Panginoon. Hindi naman lahat yung sinagot ng Diyos outright eh. Yung iba nga, years. Pero meron din siyang sinasagot outright. Pero may mga tanong na years bago po namin na nakamtan yung kasagutan. But we never question God. Sa anumang pangyayari namin, pag kami nagkakasakit, we never question God. Because we submit ourselves entirely sa kanyang authority. Tinatanggap natin kung ano man yung uri ng buhay na ibinigay niya sa atin. Hindi kayo magki-question, Lord, bakit kami naghirap? Lord, bakit ako nagkasakit? Tulad ni, di ba, si Job, di ba? Naalala nyo? Ang Diyos ang nagbigay, siya din ang kukuha. Sambahin ng banal niyang pangalan. Ganun ang pananampalataya. Tanggapin mo whatever na yung portion na ibinigay ng Diyos sa iyo, whatever lot He apportioned to you. You have to accept it. That is faith. Diyan nakikita. Lalong diyan nakikita yung tingkad ng iyong pananampalataya. Okay? Pero yung unbelief, mga kapatid, talagang it is a rejection of the reality of God. Putting conditions on God. Ngayon, may bibigay po ako sa inyo halimbawa. Ito po ay hango sa 2 Kings, no, chapter 6. Ito po yung, nung panahong ito ay, ito kasing Israel, kasi ang capital ng Israel noon ay Samaria. Naalala niyo yung Israel na divide yan eh. North and South. Ang South ay tinatawag na Judah, yung North, yung 10 tribes ay tinatawag na Israel. So naghiwalay po yan ng pamahalaan nung buhat dahil doon sa may anak ni King Solomon na backslidden. Ngayon, diyan sa may Israel, sa North Israel, karamihan sa mga hari diyan puro wicked. At isa na po tong hari na to nung panahong ito, either siguro kung parang ito ay yung hari dito nung time na to ay si King Jehoash. Siya yung contemporary kasi ng mga ngayon sa ito pa yung account and it came about after this that Ben-Hadad, king of Aram, saan po yung Aram? Doon po yun sa sa Syria. Syria po yan dati. Aram o yung kanilang salita is Aramean. Naalala nyo si Jesus Christ minsan nagsalita siya ng Aramean O yan, salita po ng Syrian yon. Ben-Hadad ay title po yan. Marami pong mga Ben-Hadad. Ben-Hadad 1, Ben-Hadad 2, Ben-Hadad 3. Kasi title po yan ng mga king. Okay. So si Ben-Hadad ay kinubkob nila yung Samaria. So pag sinabing kinubkob, mga kapatid, cut off lahat ng supply, walang makakalabas diyan. Parang ginawa ng US sa may Hormuz. Blockade, walang makakalabas diyan. Okay? So lahat ng mga economic supply wala. Dito kasi sa may buong buong Jerusalem, papalibutan nila, magkakampo sila diyan. Walang makakalabas na tao diyan, walang farmers, walang lahat sila papatayin sila. So ngayon, yan po yung mga Ben-Hadad, May 3 Ben-Hadad sa kasaysayan. At iyan po yung mga corresponding na king ng Israel. Si Baasha,
si Ahab at saka si Jehoahaz. Etong kwentong ito kasi hindi nabanggit yung kung sino yung hari talaga nung time na yun ng Israel, pero I do believe siya si King Jehoahaz. Okay. So ngayon, ito po yung Syria. So nakita niyo po yung brown na, ito po yung Syria, and then dito po yung Lebanon at ito po yung Israel. And ito po yung Jordan. So ito pong Syria, nilusob niya yung Israel. So yung North Israel, ano, hati po itong Israel. Merong North, merong South. Kinubkob niya po tong Israel. At dahil nga backslidden ito, ang Diyos po ang nag-raise sa kaaway para ikubkob parusahan yung kanyang bayan. Ginagawa po ng Diyos yan many times, no? Makita niyo sa may Bible. Okay. So, siyempre pag kinubkob, magkakaroon ng famine. Kasi wala nang makain, wala nang farmer. Yung pagkubkob po mga kapatid, hindi po yan isang araw lang. Iyan po ay buwan, taon. Hindi nila papasukin, hindi nila didigmain, pero kukubkubin nila. Yung mga enemy nakakampo lang sa labas, sagana sa mga pagkain, pero sila sa loob ng ano, mauubos, lahat ng supply nila, mauubos din yun kasi ilan ng populasyon nila kakain. Kaya nga pag nag-start na yung pagkubkob, ay ration na yung kanilang ano, yung kanilang mga pagkain. So sabi po rito, there was a great famine in Samaria, and behold, they besieged it until a donkey's head was sold for 80 shekels of silver and a fourth of a cab of dove's dung for 5 shekels of silver. Wow. Natin na. Intindihin po natin yung pinag-uusapan dito. Ano po ba itong donkey's head? Alam nyo ba ang donkey ay isa sa mga maruruming hayop na, na, na pinagbawalan ng Diyos ang mga kanyang mga bayan na huwag kayong kakain niyan ng mga maruruming mga hayop. So, in-identify ni God yan, ano, sa may Bible. Yung mga pagkain na hindi pwedeng kainin at mga pagkain na hindi po pwedeng kainin. So, yung donkey, isa yun sa mga unclean animal, sabi po ng Bible. So, isipin mo, no, pag wala nang makain, syempre pati yung mga unclean animal, kakainin na nila yan. Di ba? O to the point na yung donkey's head, alam mo naman yung head, halos wala ka na makain dyan eh. Puro balat buto na lang yan, konti na lang yung mga laman niyan, ano? Ang mahal-mahal na, alam nyo ba yung 80 shekels of silver, yan po ay nagkakahalaga ng ano, ng, magkano ba yung, ano ko? Ito. Yung isang silver shekel, sa panahon natin ngayon ay umaabot ng 11.5 grams, no? In modern terms, it is roughly 20 to $28 ano sa panahon ngayon. Imagine mo yan po 80 shekels, silver shekels, napakamahal po niyan. Okay? I-multiply mo yan ng 80. Yung 28 dollars i-multiply mo ng ano. So napakamahal, ulo lang halos scrap na yan yung ulo. Ganyan na pag famine, basta may makain lang. Ngayon, hindi pa yun ano, mas worse ito pa. Ito, a fourth of a cab. Yung cab po kasi, ito po yung measurement nila noon na parang ito po ay 1.2 liters. Alam nyo naman po siguro yung 1.2 liters ano, ng Coke, ganon. So yung ganon, imagine mo yung bote ng Coke na 1.2. Ngayon kasi mas popular na yung 1.5 eh. Yung 1.2 liters ng bote ay ang ibebenta ay yung tae ng kalapate, Dove's dung. Sa panahon ng famine, kinakain nila, no? Kesa naman ang kainin nila yung tae nila. Ano ba yung mas sikmura mo pa sa panahon ng famine? Wala na makain eh. Wala na makain. So kung ano na yung pwedeng, siguro pati ipis kinakain na nila yan eh. Butiki kinakain na nila yan. Kasi wala na makain eh. Kailangan na nilang survival moment na ito. So to the point na ang pwede na lang kainin kasi lahat sila buti sana kung isang tao lang ito. Buong syudad ito. Wala nang makain.
At hindi pa to worse, ano? Hindi pa to worse, mga kapatid, itong nakasulat dito. Mamaya may mas worse pa na talagang tatayo ang balahibo mo sa sobrang gutom ng tao. Okay. So 5 shekels, no? 5 silver shekels ang halaga ng 1.2 liter na tae ng kalapate. Kayo ba, sa panahon ngayon, kakain ka ba niyan? Hindi mo kakainin yan. Pero sa panahon ng digmaan, sa panahon ng mawala na makain talaga, ang mga tao nagre-resort dyan. Naalala mo yung mga kwento, yung natatrap sa earthquake, nandun sila sa ilalim ng rubble, pati ihi nila, iniinom nila. Desperate na sila eh. Kaysa wala silang mainom, mamatay na sila sa uhaw. Ihi nila, iniinom nila. Okay, example lang po yun. Ano? So ngayon, ito pa. So ngayon, itong si Hari, si King Jehoahaz, so one time, naglakad-lakad siya doon sa may palasyo, sinosurvey niya yung condition ng kanyang nasasakupan. May nadaanan siyang babae na humihingi sa kanya ng tulong. Sabi niya, "Mahal na hari, tulungan po kami." Ang sabi niya, "Kung ang Diyos nga hindi ka matulungan eh, saan naman nakukuha na maitutulong sa'yo?" Sabi niya ganon. Sa threshing floor, wala ngang magapas eh. Ano, sa wine press, wala ngang mapigang ubas, wala ngang makain. O sa paano kita matutulungan? Ano bang problema mo? Sabi nung hari sa kanya. Kasi lahat talaga nagsasuffer. So hindi lang yung itong babaeng ito. Lahat ng mga nasa loob, pati mga sundalo, wala na ring makain. Talagang they are dying in famine. So ganun po katindi yung famine, ano. Ngayon, at ito po yung ito po yung case niya. So tinanong ng hari, "Ano ba yung case mo? Ano ba problema mo?" Ganito. Kinuwento ng babae yung kanyang case, sabi niya. Sabi niya, "Etong woman na katabi ko ay sabi niya sa akin, 'Give me your son at kakainin natin yung anak mo ngayong araw. And then, and we will eat my son bukas." So yung agreement nila. Ngayon, ang kakainin nila yung anak nila, yung anak ng babae. Ni babae, woman A. So sa next day, yung anak naman ni woman B. Grabe, no? Nakaka, ano, nakakapang, ano, kakahilakbot na, ano yan, balita. Na kakainin mo anak mo. Sinong taong matino kakainin mo anak mo? 'Di ba? Pero nangyayari yan sa panahon ng Great Famine. So, sa agreement nila, so we boiled my son, so pinakuluan namin yung anak ko at kinain namin. And at sa following day, nung sinasabi niya na ibigay mo naman yung anak mo para kainin natin, itinago niya yung anak niya, tuso. O, di ba? Alam niyo ba ito, mga kapatid, ito pong tagpong ito, this is a real curse na ibinigay ng Diyos. Bago pa nangyari ito, no? Kasi totoo lahat ng banta ng Diyos eh. Isinulat ng Diyos yung kanyang mga banta, yung severity ng kanyang curse kapag ang kanyang bayan ay nag-disobey sa kanya. Ibubuhos ng Diyos yung kanyang mga sumpa. It was written in the book of Leviticus, in the book of Deuteronomy. Tingnan po natin yung Leviticus muna. Sabi rito, kung ikaw, kasi ito, kung babasahin niyo pong Leviticus 26, nakakaano to, kalulus-lunos ito eh. Kasi yung degree ng punishment ng Diyos, pataas ng pataas. Pag hindi ka pa rin nagsisi, i-increase niya ng 7 times. Pag hindi ka pa rin nagsisi, i-increase niya ng 7 times. So, to the point na ito na, no, ito, verse 27 na to, ilang beses na in-increase ni God yung severity ng kanyang punishment. Sabi niya sa may verse 27, "Yet, if in spite of this you did not obey me, but act with hostility against me," sabi ng Panginoon, I will act with wrathful hostility against you, and even I, will punish you 7 times for your sins. Further, sabi niyang ganon, "You will eat the flesh of your sons, and the flesh of your daughters you will eat." O, sinabi po yan, no? Isa po yan sa mga sumpa ng Panginoon. So yung nangyayari kanina, sinabi na po yan ng Diyos in advance. Na ganyan ang magiging resulta pag patuloy kayo nagrebelde sa kanyang kalooban. Oh, parang ano, no? Parang kahirap paniwalaan, no, mga kapatid?
Sinabi ng Diyos yun. And then, sa Deuteronomy naman, ganito naman ang pagkakasulat. Sabi, it shall besiege you. So, yung mga enemies, kapag kayo ay nag-disobey sa akin, ipapalusob ko kayo sa mga kaaway, tulad ng nangyari sa kanila. And it shall besiege you in all your towns until your high and fortified walls in which you trusted came down throughout your land. And it shall besiege you in all your towns throughout your land which the Lord your God has given you. Ipapakubkub ko kayo dahil sa paglabag nyo sa akin. Then you shall eat, dahil wala na makain, then you shall eat the offspring of your own body, the flesh of your sons and of your daughters, from the Lord your God has given you, during the siege and the distress by which your enemy will oppress you. Wow, grabe. Kalunos-lunos. Di ba? Kahindik-hindik. And then pinagpatuloy pa, the man who is refined, no? Tayo, medyo maselan tayo, di ba? Yung mga tao, yung mga maselan kumain, yung mga maselan sa kanyang mga cosmetics, maselan sa kanyang mga lotion. Sabi rito, the man who is refined and very delicate among you shall be hostile toward his brother and toward the wife he cherishes and toward the rest of his children who remain. Pagdating ng panahon na ito, sabing ganoon, wala na yung refined. Pati asawa mo, pag nanasaan mong kainin sa tindi ng gutom. Yan po ay tanda ng parusa ng Diyos. So that he will not give even one of them any of the flesh of his children, which he will eat. Since he has nothing else left, wala nang natira eh. During the siege and the distress by which your enemy will oppress in all your towns. O, pagpatuloy pa po natin. Ito naman, babae naman, kaya na yung refined men, Ito naman yung mga delicate na mga babae, mga refined na babae. Anong mangyayari sa kanila sa panahon ng matinding kagutuman? Who would not venture to set the sole of her foot on the ground for delicateness and refinement, talagang napakaselan, shall be hostile toward their husband. O, iba na rin ang tingin niya sa may pag-asawa niya, pagkain na rin. Ang tingin sa mga anak niya, pagkain na. Toward her husband, she cherishes, and toward her son and daughter, and toward her after birth, which issues from between her legs, and toward her children, whom she bears. O, di ba? Kakainin niya yun. And she will eat them secretly for lack of anything else. Grabe. Grabe. During the siege and the distress by which your enemy will oppress you in your towns. Etong real account na to, na witness ito ni Jeremiah. Alam nyo ba yung aklat ng Lamentation? Yan po yung account na sinulat ni Jeremiah, na witness niya kung papaano yung horror ng devastation nung pinawasak ng Diyos ang Jerusalem. Okay? Ito po yung sinulat niya, sabi ni Jeremiah in the book of Lamentation, better are those slain by the sword. Mas mabuti pa daw yung namatay sa espada kaysa namatay sa gutom. For they pine away, being stricken for lack of fruits of the field. Talagang mangangayayat sila, grabe. The hands of compassionate women, ayan compassionate women ito kanina, delicate women. The hands of compassionate women boiled their own children. This is a real account. Sinulat ni Jeremiah. Compassionate woman ito. Kinain niya yung kanyang anak. And they become food for them because of the destruction of the daughter of my people. The Lord has accomplished his wrath. He has poured out his fierce anger, and he has kindled a fire in Zion, which he has consumed its foundation. Ganun din sa Ezekiel chapter 5, verse 8 to 11. Makikita nyo rin yan po yung prophecy. Pero this is a real account. At balik po tayo sa may kwento, si King Jehoahaz. Nung marinig niya yon, yung sinabi ng babae na nung pinapakuluan niya, kinakain na nila yung kalang anak, napaiyak yung hari. Pinunit niya ang kanyang kasuotan at sabi niya gano'n, nagsaklot siya. And then, sa halip na sana magsisi sa Panginoon itong si King Jehoahaz, kasi kaya naman nagkaroon ng famine dahil wicked siya eh.
Talagang pinaparusahan sila ng Panginoon. Natutupad yung mga banta ng Diyos doon sa may Deuteronomy and Leviticus. Natutupad na sa kanila. Nakikita niya na totoo lahat ng mga banta ng Panginoon. Pero sa halip na sana manumbalik sa Diyos, sa halip na magsisi, pinagbintangan niya pa si Prophet Elisha. Di ba? Sabi niya, may God do so to me and more also, if the head of Elisha the son of Shaphat remains on him today. Ipapapatay ko iyang si Elisha. Siya yung sanhi kung bakit gantong pamin. Siya yung sanhi kung bakit ganito yung nangyayari sa mga tao ngayon na kinakain nila kanilang mga anak. Nakita nyo, no? Ganyan ang depraved mind. Hindi niya nakikita ang kanyang kasalanan. Ang nakikita niya may kasalanan ay yung mga lingkod ng Diyos. Okay. So, nagsugo na, sinugo niya yung kanyang army. Yung kanyang general, sinugo niya doon sa may kay Prophet Elisha. At nung kinabukasan, uh, sinabi ni Elisha doon sa may general. Sabi ni Elisha, makinig ka, pakinggan mo ang salita ng Diyos, sabi niya sa may general. Bukas, sa ganitong oras, sabi niya ganon, bukas, sa ganitong oras, a measure of fine flour will be sold for a shekel. O, biro mo, isang measure, isang litro. Isang litro ng flour ay makakabili ka na for a shekel. Kanina nga 80 shekels silver bibili ka ulo lang ng donkey. O mas mura, ibig sabihin available na ang dami ng flour. Wala nang, ibig sabihin bukas wala na yung famines. Ayun yung ina-announce niya. And 2 measures of barley for a shekel. Oh. 2 measures, kumbaga isang litrong harina at 2 litro ng barley, makakabili ka na bukas for a shekel. Okay. In the gate of Samaria. Ano ngayon? Tignan mo yung unbelief nitong general. And the royal officer on those and whose hand the king was leaning answered the man of God and said, Behold, if the Lord should make windows in heaven, could this thing be? Sabi niya ganon. Kahit na mabuksan ang durungawan ng langit, hindi ito mangyayari. Ayun ang ibig sabihin niya. So, kitang-kita mo, it is a blatant unbelief. Kahit na mabuksan ang durungawan ng langit, sabi niya, hindi mangyayari ito. Kasi ngayon nga wala nga makain Kinakain ng mga tao yung nandyan yung enemy sa labas. So, nakikita mo yung unbelief. Ang unbelief, nakatingin lang siya doon sa nakikita ng kanyang mata sa kasalukuyan. Hindi niya nakikita yung unseen God. Hindi niya nakikita yung the unseen, the invisible hand of God. So, yan po yung mga unbeliever. Pero yung taong nananalig, nakikita niyang magkatotoo lahat ng sinasabi ng Diyos. Kaya nga sinabi ni Elijah sa kanya, Behold, sabi niyang ganon. Makikita mo to na mangyayari to with your own eyes. Makikita mo to bukas, pero hindi mo to matitikman. Sabi niya sa general. Amen? So, nagkatotoo ba yan? Yes. Ngayon, ito ngayon yung pangyayari. Ito na kinabukasan. Kasi ang sabi ni Propeta Elisha, bukas ng gantong oras ay meron ng pagkain, available ng pagkain. So, hindi siya makapaniwala kasi syempre, siya yung general ng army, nakita niya yung mga enemy, nandiyan sa may labas lang nakakampo So, hindi nga talaga siya maniwala. Ngayon ito na, kinabukasan, merong 4 na leprous men nag-usap-usap doon sa entrance ng gate. So, sabi nila, ano ginagawa natin dito? Dito sa may gate ng city, mamamatay lang tayo rito, wala naman tayong makain, sabi ng mga leprous, yung mga ketongin na tao. So sabi niya gano'n, kung papasok naman tayo sa may city, mamamatay rin tayo sa may famine, wala nang makakain doon. So parehas lang, mamamatay tayo pag andun tayo, mamamatay rin tayo kung nandito tayo. So anong ginagawa natin, di ba? Total mamamatay na rin lang tayo, lumabas na lang tayo. Pumunta tayo sa may camp ng mga Arameans, sa mga Syrians. So, if they spare us, mabubuhay tayo, pero pag pinatay nila tayo, talagang mamamatay na tayo. Kita mo yung no? Kung alam nyo mga kapatid, no, pag hindi mo talaga nakikita si God sa kalagitnaan, parang tayo, we see things in a natural phenomenon
Dapat we have to see God. So ito yung mga yung mga lepros. And then ano nangyari? So itong mga ito pala may ginawa pala ang Diyos. Bago nag-usap-usap itong apat na lepros, kinabukasan, alam mo ba may ginawa ang Diyos sa mga kampo ng enemy? So ngayon, nung araw pala na yon, um, binagabag ng Diyos yung mga kalaban na nagkakampo sa labas ng Jerusalem, ng Samaria. Ah, Narinig nila maraming mga kabayuhan na umaatake sa kanila. Akala nila na humingi ng tulong yung Israel doon sa mga sa mga Hittites at saka sa mga Egyptians. Kasi nakarinig sila ang daming mga ragasa ng mga kabayo. Napakaraming ragasa. Talagang dumadagundong yung pati yung tunog at saka yung alam mo yung pag magkakabayo, 'di ba? Parang umaalog ang lupa. Natakot sila. Kaya sabi ng ganun sabi rito sa may 2 Kings 7 verse 7, and they rose and fled in twilight. Madaling araw tumakas na sila sa kanilang mga donkey, iniwan na nila lahat ng kung anong meron sila doon, yung mga pagkain nila, yung mga kayamanan nila, iniwan na nilang lahat. Ang mahalaga makatakas sila dahil iniisip na ang dami-dami ng kaaway. O isipin mo yun, kaya palang gawin ng Diyos yun, ano? Amen? Kaya pala ng Diyos yun. Kaya nga mga kapatid, kung ikaw titingin ka lang dyan sa Iran, kung titingin ka lang dyan sa China, kung titingin ka lang dyan sa may Russia, titingin ka lang sa may North Korea at hindi mo nakikita si God, ay kaawa-awa ka talaga. Kailangan makita mo, no, kaya sa pamamagitan ng pananampalataya, the invisible hand of God. That God is the sovereign Lord over everything. Walang bagay na hindi saklaw ng kanyang kapangyarihan. Tandaan po natin yan mga kapatid. So, and then itong apat na lepros, so hindi nila alam yun na nagtakbuhan na yung mga enemies nila. Wala na, bakante na, hindi nila alam yun. Nagkatotoo yung sinabi ni Propeta Elisha. So lumabas itong apat na kitongin. Pagdating nila doon sa may kampo ng mga Arameans, walang tao. Walang katao-tao, wala kahit isa. Walang naiwan kahit isa. Naiwan yung mga tent nila, naiwan yung mga pagkain nila, naiwan yung mga kagamitan nila, pati yung mga kayamanan nila, naiwan lahat doon. And then, syempre, ang unang-unang gagawin, syempre, gutom na gutom yan. Nagkainan sila to the max. Kainan sila talaga, nagpiesta sila doon. Kaya lang, nung busog na sila, nakonsensya sila. Sabi nila, hindi tama tong ginagawa natin. Tayo, nagpapakasasa tayo rito. Pero yung mga kababayan natin, nagkakandamatay sa gutom. Halika, pumunta tayo doon at sabihin natin na wala na mga kaaway at ang daming pagkain. So, nung bumalik sila, binalita nila sa Israel yung pangyayaring iyon, yung mga tao naglabasan. Naglabasan yung mga tao. Siyempre, gutom na gutom yung mga yan. Takbuhan sila sa may camp ng Arameans. At doon, dahil sa stampede, natapak-tapakan nila yung general hanggang sa namatay. Tama yung sinabi ni Propeta Elisha. Makikita mo to with your own eyes, but you will never taste them. So nakita nyo yung peril, yung danger ng unbelief. Ang unbelief, sabi ko po sa inyo kanina, kailanman hindi ka pagkapalain ng Diyos dyan. Pag may pagdududa ka sa kanyang kapangyarihan, you will never receive the blessings of God. Amen? Kaya nga mga kapatid, bantayan po natin yan. Okay? So, ganun na po. So, i-end ko na po rito yung ating session. Actually, mahaba pa ako. Kaya lang, nakaisang oras na po ako. Okay, so purihin po ang Panginoon sa gabing ito. At nawa, kahit pa bahagya, ako po ay nakapagbahagi sa inyo ng ilang katotohanan upang ma-strengthen yung ating pong pananampalataya. At iwaksin natin sa buhay natin anumang mga pag-aalinlangan sa kapangyarihan ng Diyos. Paniwalaan natin ang salita ng Panginoon. Kahit na sa panahon ng crisis, mag-obey tayo sa Panginoon. Pag inuutusan ka ng Diyos, obey. Amen? Mag-obey ka sa Panginoon. Huwag kang titingin sa crisis. Tumingin ka sa Diyos mo and obey His voice. At diyan ka pagpapalain ng Panginoon.
Tatandaan nyo, God is a rewarder of those who diligently seek Him. Tayo po'y manalangin.